This is Makatbong United Methodist Church Podcast. Jesus-centered, making disciples. Welcome. Mga minamahal, ito pong araw na ito marks our last na installment po ng ating series. Kaya po kung kayo po ay hindi po kumbaga nakadalo nung nakaraan, meron tayong pinagpapatuloy po na series. Ito yung kahalagahan ng pagtatanim at ito yung kumbaga mahahalagang bahagi ng anihan. So bago tayo makarating po doon, tayo po ay meron pa rin mga binabalikan na mahalagang bahagi na inaangkla rin po natin sa sinabi ng Panginoon kay Noe sa Genesis 8:22. Ang sabi po ng Panginoon doon, habang nagpapatuloy ang mundo, may panahon ng pagtatanim at pag-aani. That's why we are talking about planting and harvest. At mga minamahal, may mga kwento na po tayo, hindi man natin na-highlight. Meron na tayong kwento ng mga kasabikan ng patungkol sa pagtatanim at kasabikan po din sa pag-aani. It's because we can never expect harvest without planting. Kaya mga minamahal, pinagpapasalamat natin sa Panginoon na tayo po ay bumabalik sa mahalagang bahagi po ng anihan, ang pagtatanim. By the way po, if you came here for the first time, ako po ay si Pastor Elijah Lorenzo. And I was assigned here for another year again. At ako po ay kasama po ni teacher ay makakasama nyo for another year. Pwede po ba tayong tumayo, mga minamahal? Sino po sa atin ang nadagdagan ng kagalakan dahil sa ating mga pagsamba kanina, narinig na awit? Amen po ba? Alam niyo po, ito yung pagtatanim ng Panginoon at paggamit ng mga binhi na ito. Kaya po, if you would like to join the choir, may mga nag-message po sa akin the last week, Pastor, gusto ko talagang gamitin yung aking talentong pag-awit. You just join the choir. Anong oras po ang practice pag Saturday? Ito po ay 7 p.m. Ano po? 7 p.m. ng gabi. Di po? 7 p.m. lang po. Kayo po ay sumama at gayon din ang ating pangarap na makapag-launch ng choir po talaga ay ating pangarap po ito. So, lahat din po ng mga kumilos, bumati sa atin, praise and worship team, alam niyo po lahat ito ay pagtatanim. At pakisabi sa iyong katabi, maging ikaw kapatid, ay nagtatanim ng inspirasyon sa akin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi na gumana yun. Nais ko pong basahin po sa atin ang bahagi po ng ating binasa kanina. Ngunit gusto kong magtuon po dito sa part ng verse 11 and 12. Nang sabi po, mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggang pagdating ng Panginoon. Tignan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin. Sino po dito ang may mga bukirin? Sino po dito ang may mga inaasahang aanihin? Pastor, hindi po ako magsasaka. Meron din po ba akong aanihin? In-establish po natin from the first week of June na lahat tayo ay may pagtatanim at merong pag-aani sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Dahil ito po ay kaayusan ng kalikasan, lahat tayo ay may pagtatanim at meron din po tayong aanihin. Ang sabi po dito, buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin at minamatyagan ang pagpatak ng ulan. Meron po tayong pag-uusapan na mahalagang bahagi sa pagitan ng pagtatanim at ng pag-aani. Ito po yung ating pagdidilig. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Ama, nagpapasalamat kami sapagkat minsan pa ay ipinagkaloob niyo po na tugunin namin ang inyong pagtawag. Magsama-sama kami bilang pamilya sa lugar na ipinagtatawag ninyo sa amin, ang aming iglesia lokal, Panginoon. Nagpapasalamat kami sapagkat noon pa man, 94 years, Lord God, ay itinanim nyo na po ito sa amin at pagpapala po ito. At nagpapasalamat kami sapagkat sa iba't ibang paraan din ay kasangkot kami na pagpalain ang barangay na ito sa pamamagitan ng aming mga buhay.
Ipinagpapasalamat namin sapagkat binabalikan namin ang kapangyarihan ng pagtatanim at ng pag-aani. O Diyos, mangusap ka pa sa amin sa isang espesyal na paraan ngayong umagang ito. Agawin niyo po lahat ng atensyon at itinataboy namin ang panggagambala, pangaagaw ng atensyon ng kaaway, sapagkat alam po namin na kung kayo ang maghasik ng binhi, ito po ay para sa kapakinabangan ng aming buhay. Kaya pinagpapasalamat namin ang tagumpay ninyo sa aming mga buhay sa umagang ito dahil naririto po kami. Ito po ang aming sama-samang panalangin at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus tayo po yung magsabi ng Amen. Pakisabi po sa iyong katabi, God bless you. Ang pagitan po ng pag-aani at pag-harvest ay merong napakalagang pagitan. This is the waiting period na minsan po ito yung medyo mas mahirap. Pero dito rin ay may kaakibat po tayong dapat gawin bago dumating ang ani. Mapa ito'y ulan na ating inaasahan dahil meron po sa atin maaring sahod ulan. Pero nagtsatsaga tayo sa pagdating nito dahil we are expecting something. Meron tayong hinahangad. Ang pagitan po ng pag-aani at ng pagtatanim ay ang pagdidilig. Pakisabi nga po pagdidilig. Sabi po ni Pablo sa unang Korinto 3:6-7, ako ang nagtanim, sabi po niya. So, na-establish po natin this whole month, merong kahalagahan ng pagtatanim o tagapagtanim. We cannot expect, mga minamahal, ang harvest without the element of yung pagtatanim. Pero sabi po niya, idinugtong niya, si Apollos ang nagdilig. Pakisabi nga po ulit, nagdilig. Pakitanong nga yung iyong katabi, kapatid, nadiligang ka na ba? Ano po? Nadiligang ka na ba? Ibig sabihin, may nag-nurture ba sa'yo? Meron bang nag-alaga sa'yo? Meron bang habang umaasa ng mga bagay na magmumula sa'yo, meron bang nag-aalaga sa'yo? Pero sabi po niya, subalit ang Diyos nagpatubo at nagpalago. Ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang tanim o nagdidilig ang mahalaga, sabi po ni Pablo, kundi ang Diyos. Sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Paano po ba diligan ang ating mga tanim? Siguro po mas kabisado ito ng mga nasa area po ng agriculture, ng pagsasaka. Pero mulit-muli nating ipinapaalala, hindi man tayo pisikal na nagtatanim, hindi man ang ating career ay farming, mga minamahal, pero tayo ay nagtatanim. Kagaya po ngayong pasukan, nagtatanim tayo uli sa ating mga anak. Nagtatanim po ang mga magulang sa pag-asa nga ani. Ano po bang pwedeng anihin? Pwedeng diploma o magandang kinabukasan ng anak. Ano pa po? Nagtatanim ng lakas ng loob para sa pagharap ng mga tungkulid trabaho. Meron po tayong pagtatanim, pakisabi nga po pagtatanim, at pag-aani. Last week po, in-establish din po natin, merong pag-aani sa merong inuumang sa Diyos. Ano po? Merong umang. Kaya, Pastor, sige po, paano ba yung pagdidilig? Nagtanim na po ko, may pananampalataya akong itinanim, may mga pagkilos akong tinanim, may kabutihan akong tinanim, meron akong mga inaasahan, then how do we do itong watering, pagdidilig? Number 1 po, and we are doing this every week. Personal man o pang cell group man, number 1, worship. Pakisabi nga po, worship. Sino po dito, masaya ka nagugulin ang yung oras ng linggo, mga unang oras ng linggo sa pagsamba? At ayaw mo itong ipaagaw. Bakit po? Because this is part of our lives. Ano po, bilang tugon sa mabuting Diyos. Hindi tayo sumasamba sa Diyos para humingi. Ulitin po natin, hindi tayo lumalapit sa Diyos para humingi. Tayo po ay sumasamba sa Diyos at bakit masaya ang pagsamba? Dahil nagpapasalamat na tayo sa ginawa ng Diyos. Ano po, nung lumang tipan, kaya sila lumalapit sa Diyos. At ito rin yung ginagawa ng relihiyon. Kaya po sila malungkot na lumalapit sa Diyos kasi baka yung Diyos hindi pa nagbibigay o iniisip nilang baka hindi magbigay. Pero alam po natin, John 3:16, sapagkat gayon na lamang pagsinta ng Diyos, bago man tayo ipinanganak, ibinigay na niya. Amen po ba? Pakisabi nga po, ibinigay.
Sino? Yung pinakakailangan natin dahil anumang gawin po natin, wala tayong paraan na mahango sa parusa. Wala tayong paraan po na iwasan yung parusa. Lahat ay nagkasala, lahat tayo paparusahan ng kamatayan. At hindi lang po kamatayang pisikal, kundi kamatayang espiritual. Pero may namatay bago pa man tayo ipanganak. Sino po dito naabutan na si Jesus? Wala po, di ba? Bago pa man tayo ipanganak, ibinigay na yung pinakakailangan natin. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Kaya po tayo sumasamba. Ito po yung pagdidilig ng pananampalataya. Sa buong linggo, humarap ka sa problema, halos naaagaw yung iyong pananampalataya. Naaagaw yung iyong focus. May mga nabasa ka, meron ka narinig, may naranasan ka, na para bang gustong durugin yung pananampalataya mo. Pero, nung nagtanim ka, may inaasahan kang aanihin. Worship is watering your seeds. Tinutulungan kang patibayin yung iyong pananampalataya. Pakisabi nga sa iyong katabi, nadiligan ka na ba? Ano po? Mga minamahal, seek God. Nag-iisa? Pwede ba ako mag-worship, pastor, na nag-iisa? Pwede po, mga minamahal. And, pastor, ano pa? Alam niyo po bang part of worship yung pag-alam ng mensahe? At lagi po nating pinag-uusapan, ang sentro ng bawat mensahe, pansinin niyo rin po yung ating mga kanta, walang ibang tinutukoy kundi ang ating Panginoong Jesus. Bakit? Sapagkat siya po ang kailangan nating makilala. Siya ang kapahayagan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya, pakisabi sa iyong katabi, kilalanin mo pa si Jesus. At sana po ang team song pa rin natin ay, si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Amen po ba? Hello, tama po ba? Alam niyo pa po ba ito? Sabi nila, pambata na lang ito. Pero hindi po. Sa Kristiyano, laging totoo ito. Amen po ba? Awitin nga po natin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Do you believe this? Si Jesus ang lahat. Sabihin po natin. Come on. Kung kaya may saya. Saya, saya, saya. Problema dumarating. Ayan. Hindi ko alam yung lyrics na yun, ha? At sa buhay, kung kaya may saya. Palakpakan natin ang Panginoon. At alam niyo po kung kaninong katawan ang church na ating ipinagpupunta tuwing linggo at tayo rin naman ang church. Kaninong katawan po yon? Katawan ni Jesus. Kaya wala tayong ibang dahilan ng paglapit sa church sa linggo, kundi ang may-ari ng katawan, ang Panginoong Jesus po. So, paano ba, Pastor, magdilig sa pamamagitan ng pagsamba? Kilalanin ang Panginoong Jesus na ito at lalo pang sambahin. Dahil napakahalaga po ng part na ito, dahil saan po nagbumula lahat ng pagpapala? Sa pagkakilala. Sabi po ni Pedro sa unang Pedro, sa pagkakilala natin sa Panginoong Jesus na ito. Kung ang tingin natin sa Jesus na ito, madamot. Kung sa tingin natin sa Jesus na ito, nagtatangi. Mga minamahal, baka isipin natin, nagtatangi ang Diyos, baka nga sa parte na ito, ako yung initsapwera niya. Hindi po, namatay ang Panginoong Yesus para sa lahat. So, mga minamahal, kailangan nating makilala ang Panginoong Yesus at gayon din ang response natin habang nakikilala siya, sambahin siya sapagkat meron ng awit, beautiful, beautiful, Jesus is beautiful. Yun ang tugon ng nakakilala sa Panginoon. Yung sambahin pa, excited siya, gustong-gusto niyang gawin sapagkat mga minamahal, ito ay bunsod ng pagkakilala mo sa regalo ng Diyos na ito, ang Panginoong Jesus. Pagsamba, pakisabi nga po pagsamba. It has been a debate. Pinag-usapan po ito, sabi ng isang preacher, when we obey God, kapag sinunod natin ang Panginoon, hindi natin ito sa Diyos lang ginagawa rin natin sa ating sarili. Kapag ating sinamba ang Diyos, hindi lang natin sa Kanya ginagawa rin natin ito pabor sa ating sarili. Nararamdaman niyo po ba yon? Kapag sumamba tayo sa Diyos, bakit ganon? Mas magaan. Kapag tayo nakapagbulalas ng pagsamba sa Panginoon, masaya tayo na hindi natin ito makukuha sa ibang bagay, paglilibang o na pamang bagay na hinahain ng mundo.
Dahil nakakatagpo natin yung Panginoon. Kaya bagamat pinagdebatihan po ito, kaya dahil po sabi niya, kapag sundin, kapag sambahin natin ang Diyos, hindi mo ito ginagawa sa Kanya. Ginagawa mo ito para sa iyong sariling pabor. Pinagdebatihan po ito. Pero ang totoo, mga minamahal, miracles happen, maging sa Biblia. Matapos po nilang marinig ang salita, pagsamba. Nangyayari po yung mga paggaling, nangyayari po yung mga tugon, yung himala ng pagpapakain ng 5,000, matapos po yung preaching, part ng pagsamba. At mga minamahal, habang hinihintay natin yung anihan, it is good that we worship God. Pakisabi nga po, worship. Pansinin din po natin, ang benediction o sa ibang tawag, blessings, ay binibigay pagpatapos na ang pagsamba. Amen po ba? Mga minamahal, kaya pag bago tayo umuwi, napapansin natin ang ating sarili, gusto nating sumalok. It's because alam po natin, daan ng Diyos ng anihan ang ating pagsamba. Benediction, mga minamahal, is a blessing. Kaya pakisabi po sa iyong katabi, huwag palampasin ang pagkakataong sambahin ang Diyos. Bawat linggo. Amen po ba? Amen. O kahit ikaw ay nag-iisa o kasama ang pamilya bago matulog, manalangin. Sino po sa atin merong prayer before we sleep? Kasama ng mga kasamahan sa bahay. Alam nyo, napakasarap pong gawin po ito. Sabi nga po nila, a family that prays together, stays together. Kaya mga minamahal, ito rin po ay pagdidilig ng pananampalataya. Ito rin po ay katulad ng pagtanggap ng tubig. Pakisabi nga po, pagtanggap ng tubig. Yun pong Panginoon ay nagbubuhos ng ulan, pwedeng physical rain, pwedeng spiritual rain. Sabi po sa Isaiah 55, 10-13, basahin ko lamang po. Ang sabi po dito, ang ulan at yelo ay bumabagsak mula sa langit, ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Ang Diyos po palang nagbibigay ng lahat ng ito. Lahat ng oportunidad, lahat ng ating tagumpay, wala po tayong pwedeng ipagbalaki. Payag po ba kayo doon? Wala tayong pag-aari kundi ang kasalanan natin. Hello po. Wala tayong pag-aari, maging lakas, maging anumang karunungan natin, ito'y kaloob ng Diyos, ang atin lamang po talaga, yung kasalanan natin. Pero ang Diyos ay patuloy na nagbibigay. Ang sabi po, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Ito po'y pangako ng Panginoon matapos po ibigay yung salita. May galak na lilisanin ninyong Babylonia, o bilangguan, mga pumipigil sa atin, mapayapa kayong aakayin palabas ng lunsod. Aawit sa tuwa ang mga bundok at mga burol, kaya pala umaawit tayo sa tuwa. Sisigaw sa galak ang mga punong kahoy, sa halip ng mga tinik, kahoy na mayabong ang siyang tutubo. Ang ganda po ng pangako ng Panginoon. Sa halip na dawag, mga kakahuyan ang muling darami at magsisilago. Ang lahat ng ito'y parangal kay Yahweh, walang hanggang tanda sa lahat ng kanyang ginawa. And praise, mga minamahal, pagpupuri, ay tila ba pagbabalik ng tubig na ito, mga pagpapala na ito sa Panginoon. Pero pansinin niyo po ito. May pwede po bang humawak ng aking mic? Okay, si Jake. Palakpakan po natin si Jake. Paumanhin po dahil wala na ako makitang pinakamagandang timba sa bahay. Mga minamahal, maaring ito tayo. Okay po. Pakisabi sa iyong katabi, ikaw yun. Ayan. Ayan. Ito po, palanggana. Palanggana ka muna. Ano? So, palanggana maliit. Ano po? At alimbawa po, ito po ang Panginoon. Nagbubuhos ng ulan, nagbubuhos ng mga binhi ng bagong umaga. Sino pong masaya na may bago kang umaga ngayon? Nagbibigay ng binhi ng mga pag-asa. Habang nadudurog na yung iba, ikaw may pag-asa kasi binibigyan ka ng Diyos. Ano pa? Mga nagkalakip-lakip na oportunidad sa iyong buhay, etc. Nagbubuhos po ang Panginoon.
Pakipunasan na lang Jake to mamaya pag... Amen. Halimbawa lang po na ibuhos na. Tumanggap po tayo. Maglakad tayo dyan. Okay. Tumanggap po tayo ng pagpapala. Sino po namamalayan nyo ito? Araw-araw bagong biyaya ng Diyos. Amen po. Sino po ang masaya na hindi lumipas ang anumang araw na hindi ka dilingap ng Diyos? Hello po. Ano po, sinong masaya na hindi lumipas ang isamang araw na hindi mo namalayan na merong ginagawa ang Diyos sa buhay mo? Alam niyo po yung pagpupuri, ganito. Okay po. Ready po ba kayo sa paligid ko? Ha? O lilipat ako sa gawing dulo. Marang mas marami ron. Ba't mas maraming gusto? Hindi, joke lang. Mga minamahal, ganito po. Yung pagpupuri sa Diyos ay pagbabalik ng tubig na ito. Parang ako nabasado na. Hello po, binabalik natin si Nanay Selly. Pagbabalik sa Diyos noong pagpapala. Ayan, may nabasa na ako. Kanino po bumabalik din ito? Hello po. Dito nga, para mas maunawaan ni Ate Selly. Ay, sorry. Ako rin yung nabasa. Ano ba? Yung pagsamba po ba para sa Diyos lang o para sa atin din? Pakisabi nga po sa iyong ate, para sa iyo din. Huwag kang manghinayang na umawit. Hello? Pag umawit ka, ikaw din ang masaya. Hello po? Binigay mo ng todo. Ay, nagkaroon ka ng payong ate. Ano po? Mga minamahal, ibinigay mo ang lahat-lahat sa Panginoon, the best mo, ani mo. Alam niyo po, hindi lang ikaw ang masaya. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Si Jake din masaya. Salamat po. Salamat, Jake. Yeah, thank you. Kaya, mga minamahal, pakisabi nga sa iyong katabi, worship. Huwag po nating panghinayangan to, palipasin ito sapagkat wala rin pong ibang tatanggap ng pagpapala mula rito, kundi ikaw. Hindi man agad-agad yung prayer mo, pero tumatag ang kalooban mo. Mga minamahal, worship. And number 2, be patient. Sabi po sa talatang ating binasa, nagtiis sila dahil alam nilang may anihan. Pero kung hindi sila nakapagtiis, may ibang kwento. Maaring talikuran na nila yung pagdidilig. Maaring talikuran na nila yung pag-aani dahil baka wala silang inaasahan, walang nagbunsod sa kanila ng pagtitiis. Pakisabi sa iyong katabi, be patient. Mga minamahal, yung may pagtitiis, may aanihin. Yung may pagtsatsaga, may aanihin po. And what to do while waiting, mga minamahal, ang patient, hindi po passive. Yung patient po, working while waiting. Meron tayong ginagawa while waiting. Ano ba yung nais mong mangyari? Ito po, ginagawa natin to. It's because we want our children na makagraduate, magkaroon ng mas magandang kinabukasan, mga minamahal. Itinutulak natin sila, hindi man nila maintindihan na mag-aral. Tinutulak natin sila sa church dahil naniniwala tayo may ibibigay ang Panginoon sa kanila. We are working while hindi pa natin nakikita yung bunga. Amen po ba? Nais nating magkaroon ng mga akay sa Panginoon. Nais nating magkaroon ng mga cell group. And we are Lord, parang ang layo pa doon sa nakikita kong magkaroon ako cell group, but you are still working. That's being patient. Ito po yung pagiging patient dahil naniniwala ka may aanihin ka. And do ministry while waiting. Pastor, ako po ay nalulungkot Ako po ay may sitwasyon, nasa crisis po ako. Can I still work kahit na nasa crisis po ako? Mga minamahal, alam niyo po, ito yung napag-usapan namin sa cell group last Thursday. Na kahit pala may krisis, pwede tayong magtanim. Kahit pala nasa krisis, pwede tayong mag-ministry. Dahil mga minamahal, ang magsasakang malungkot, magtatanim pa rin. Dahil nag-aasam siya ng ani. Amen po ba? Ang magsasakang may sitwasyon man sa bahay, ay pupuntahan niya ang kanyang halaman, kung didiligin o aalagaan, ito'y kanyang gagawin. Mga minamahal, sabi po sa talata, buong tiyaga silang nagtiis sa kahirapan. Kapatid, may tinitiis ka bang kahirapan? Pero ikaw ay nagtsatsaga sa paglilingkod sa Panginoon. Nagtsatsaga
sa pagpapatuloy. May mga pinagtitiisan dahil hindi agad dumating ang bunga. Meron po ba? Hindi agad dumating yung pinananalangin. Meron po ba, mga minamahal? Pero ang sabi po ng talata, buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan at kagaya ni Job, chapter 42, verse 10, ibinalik sa kanya ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya. Dahil nanatili po siya sa Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hindi po pare-parehas ang binhi natin. Tama po ba? Hindi pare-parehas ang binhi natin. Merong nakikita mo yung bunga o bulaklak. Meron naman hindi mo nakikita kasi root crop nasa ilalim ng lupa. Ang pagtsatsaga po ay hindi nangangahulugan na, mga minamahal, tignan ko nga, halukayin ko, kung may bunga na, hindi po masasaktan yung halaman. But being patient is that believing na kung kamote man ito, palagay ko namumunga na ito. Hello po? Meron nang nangyayari sa aking anak. Nananalangin ako para sa aking anak. Hindi ko pa man makita ngayon, pero alam ko, hindi ako magsasawa. Patuloy ko siyang aakayin sa Panginoon. Patuloy kong sasabihin sa Kanya na mahal ko siya. Magtatanim ako ng mga tamang binhi. Aani din ang Panginoon sa buhay niya. Amen po ba? Hindi man natin nakikita ngayon, but being patient is continuing. Nagpapatuloy. Pakisabi nga po, nagpapatuloy. Sino po dito nagtanim ng kamote linggo-linggo mong hinuhukay? Para i-check. Sa tartarubong. Meron tartarubong. Meron dito. Hindi pa mga minamahal. Pakisabi nga sa iyong katabi, magtiis. Magtiyaga. Magpatuloy. Sapagkat mahalagang bahagi po ito ng pag-aani, ito'y pagdidilig. Pangatlo po, forgive. Pakisabi nga po, forgive. Alam niyo po, issue nating lahat ito. Dahil maaring araw-araw, meron kang natatanggap na mga hindi bagay na maganda patungkol sa iyo mula sa iba. Tama po ba? Maaring nasaktan ka mula pa sa iyong mga pinakamalapit na minamahal sa buhay. Kaya minsan, nagtanim ka nga, pero mula sa iyong anak, hindi ka nakatanggap ng tugon na maganda, o mula sa minamahal sa buhay, mula sa asawa, mula sa kaibigan, o mula sa sino mang imperfect na tao sa mundong ito. Sino po bang perfect? Pero pwedeng maapektuhan yung pag-aani mo dahil sa damdaming maaring inaalagaan mo. Hello po? Kaya po ang solusyon natin, isa sa pagdidilig, forgive. Pakisabi nga po, forgive. Pakisabi sa iyong katabi, magpatawad. Meron ka ba dapat patawarin? Hello po? Hay, wala. Bahala siya. Basta ako, mabubuhay ako ng gusto ko. Hello po? Mga minamahal, alam niyo po yung hindi makapagpatawad, parang ganito eh. Gusto mo nang lumakad, gusto mo nang mag-move forward, kaya may hinihila ka mabigat. Hello po? Gusto mo nang mag-ani, hello? May karga-karga ka. Pakitignan mo nga yung katabi mo kung may karga. Hello? Hindi, pastor, siya nga ang dapat kong patawarin. Araw-araw na lang na ginawan. Hindi po, biro lang mga minamahal. Clear your mind. Pakisabi nga po, clear your mind. Bakit po, mga minamahal? Baka pag hindi po clear yung isipan at puso sa mga kabigatan na ito, mag-aanihan na, malungkot ka pa rin. Sa iba ka kasi nakatingin. Sa iba ka nakafocus, mga minamahal. So, ang solusyon kapag nasaktan tayo, hindi po natin sinasabing simple yung mga nangyari, simple yung ginawa ng iba sa atin. Hindi naman talaga natin mapipili kung anong itatanim ng iba sa atin. Tayo ang makakapili ng itatanim. Hello po? Tayong pwedeng pumili nito. Hindi natin pwedeng piliting, mahalin mo ako. Sundin mo ako. Hello po, mga minamahal? Tayo ang pwedeng pumili ng itatanim sa iba. So it is always good to forgive, magpatawad. Napaka-tempting po na hawakan mo na yung galit. Sariwa pa kasi eh.
Hello po? Hindi niya ako sinunod. So, hindi ko siya pagluluto. Dadamihan ko ng paminta kung paglulutuan ko man siya. Hello po? Mga minamahal, alam niyo po, sa anihan, kailangan ding alisin yung damo. Sapagkat diligan mo man ang diligan, damo ang makikinabang. Lason yan, mga minamahal. Pati sa tubig mo agawan ka. You have to get rid of being miserable because you cannot see your harvest. Kung gaano man ito kaganda, kung tayo punong-puno at hindi makapasok yung bagong harvest na ito, yung joy, dahil puno ang puso mo, hindi ka maging fruitful. Hindi ka maging creative. Hindi mo makita yung pwede mong gawin kasi iba ang pumupuno sa'yo. So the solution that we can do is to forgive and forget. Mga minamahal, mag-aanihan, may pag-aalala, may anihan, may nakaumang sa'yo, merong mga oportunidad na nasa'yo, dahil hindi ka makapagpatawad, maaring pati ito inaagaw sa'yo. Kaya mga minamahal, humanap ka ng dahilan ng pagsasaya. At pakisabi sa iyong katabi, yung nakasulat po sa likod, you are in the right place. Pakisabi po sa iyong katabi, you are in the right place. Patawarin din po natin yung mga taong nang maliit sa'yo. Meron po bang nang maliit sa'yo? Hindi ka sinamahan sa pangarap mo. Hindi sila naniniwala sa pangarap mo. Mga minamahal, hindi ka man nila samahan sa pangarap mo, walang nagbago, ikaw ang dapat mangarap at umabot nito. Hello po? Hindi ka man nila sinamahan, ikaw pa rin ang dapat manghawakan ng pananampalataya na kayang gawin ito ng Diyos sa iyo. Patawarin po natin yung mga nakasakit at hindi sumama sa atin. Mga minamahal, sa ating mga pangarap, hindi naniwala sa iyong magagawa, patawarin natin. Although, it's hard. Pero kung gusto natin ng anihan, gusto po ba natin ng anihan? Patawarin po natin yung hindi naniwala sa pinaniniwalaan mo na mag-aani ka. Are you learning something today? Pang-apat po at dito na ako magtatapos. Pag-igihin ang sarili. Pakisabi nga po pag-igihin. Dahil ikaw ay isang binhi. Pakisabi nga po sa iyong katabi, ikaw ay binhi. Mga minamahal, nasa loob mo ang lahat ng kailangan para magtagumpay. Lumalakas po ba ang loob natin sa bagay na ito? Nasa loob mo na, mula nang nilikha ka ng Diyos, ang lahat ng mga bagay na kailangan mo upang magtagumpay, upang ikaw ay umunlad, maging una man sa isipan at puso, nandyan na lahat yan, upang makatulong, upang to rise up, mga minamahal, kaya pag-igihin mo ang iyong sarili. Meron pa bang pagkakataon na pag-igihin ang iyong sarili? Yes, because as long as we are alive, may potential po tayong umunlad. Mga minamahal, kaya lang, pakisabi nga po, kaya lang. Yung binhi kapag itinanim, sino po ang binhi uli sa huling pag-uusap natin? Tayo. Kaya lang yung binhi, minsan, kapag itinanim na pagkakamalan nating inililibing. Hello po. Magkahawig po kasi. Parehas na tinatabunan ng lupa. Hindi mo makita kung anong nangyayari, nahihirapan ka, gusto mong kumilos, mga minamahal, para kang nakalibing. May posisyon ka ng paglilingkod pero mahirap dahil ang dami mong dapat gawin, ang dami mong inaalala. Pero tandaan mo kapatid, itinatanim ka ng Diyos. Hindi ka inililibing. Pwede po ba tayong tumayo? Marami kang pangarap na gawin. Kaya lang, para bang may mga pagkakataong hindi pabor sa'yo ang mga sitwasyon. Tandaan mo kapatid, binhi kang itinanim, hindi ka nililibing. Hello po, meron po bang natutulungan na mensahe na ito? May kritisismo sa iyong buhay. Tinatabunan ka ng kritisismo. Ganyan ka naman. Mukhang wala naman nagbabago sa'yo. Kapatid, hindi ka nililibing.
Pero malilibing ka lang kung hayaan mong lunurin ka, tabunan ka ng kritisismo sa iyong buhay. Wala ka ring maabot. Mga minamahal, tandaan mo, binihi ka, hindi ka inililibing, itinatanim ka. Nagtitiwala ka may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Kaya humahayo ka pa din kahit napapahiya. Kapatid, itinatanim ka, hindi ka inililibing. Hindi maayos ang kalagayan ng pamilya pero nagpapalakas ka pa rin ng kalooban ng mga mahal mo sa buhay. Tandaan mo kapatid, nakatanim ka para sa iyong pamilya. Hindi ka nililibing ng pangangailangan ng pamilya. Kapatid, may kakapusan sa buhay, pero nagtatanim ka pa rin ng tulong sa iba, pananalangin, oras sa iba, sa iglesia, dahil alam mo pinagpapala ng Diyos ang pananampalataya. Kapatid, tandaan mo, hindi ka inililibing. Kung ikaw man, nakikita mong binhi ka, hindi ka tinatabunan ng lupa, ng mga problema, ng mga hamon, ng mga expectations. Hindi ka nililibing, itinatanim ka. Pakisabi, tulungan niyo po ako. Sabihin natin sa ating katabi, itinatanim ka. Nahihirapan ka. Alam niyo po, mga minamahal, gaano kaya ka-inconvenient sa buto yung hindi makakilos doon, ano po? Pero alam niyo po, pag yung buto, dumating na yung time na diligan, ito na i-move niya yung mga kritisismo, yung mga dating dumudurog, tumatabon sa kanya. Hello po, nakikita niyo po ba yung larawan ng isang buto? Nagsisimula na siyang kumilos. At paglabas ng buto na ito, mas maganda kaysa sa dati. Andito po ba kayo mga minamahal? Pero nais kong tanungin, itinatanim ka ba o inililibing na? Sinukuan mo na ba yung mga pangarap mo sa iyong pamilya, sa iyong pananampalataya, sa nais mong maabot, mga minamahal? Parehas pong mahirap ito. Parehas kang tinatabunan ng lupa. Pero po ang itinatanim, hindi po huling hantungan yon. Pakisabi sa iyong katabi, hindi ka pang huling hantungan. Pang-garden ka, kapatid. Amen po ba? Ulitin nga po natin, sabihin natin sa ating katabi, hindi ka pang huling hantungan. Huwag ka munang magpa-picture ng pang-ibabaw. Ano? O minamahal, dahil meron ka pang magagawa. Meron ka pang makakamit. Alam niyo po ba mga minamahal, yung buto na itinanim, nag-iisa. Pero pansinin din po natin sa panahon na tayo nag-iisa, may problema. Sa panahon po na tayo para bang nasa madilim, ito naman ang nangyayari, lumalakas ang loob natin. Hello po? Hello? Kapag nag-iisa, nahahamon tayong tumayo. O may panahon na matagal ka nang natutulog, yung naka-fetal position dahil ang bigat-bigat ng problema mo, pero dumarating din yung punto sa buhay mo sa tulong ng Diyos, tumatayo ka, bumabangon ka, sinasalubong mo yung liwanag ng umaga dahil alam mong binihi ka at may magagawa pa, may mangyayari pa sa buhay mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa panahon na ikaw ay malungkot, nakakagawa ka ng tula. Sa panahon na ikaw ay malungkot, nakakagawa ka ng kanta. Sa panahon na nag-iisa, humuhusay ka. Sa panahon na ikaw ay nag-iisa, nakikita mo mas malinaw yung mga problema at yung solusyon. Sa panahon na natatanim ka, lalo sa piling ng Panginoon, nakikita mong may magagawa ka pa. Kagaya po ng buto, hindi po libing ang tawag dito, mga minamahal. Nag-iisa man sa dilim, pero pag-ahon, mas maganda, nakakita na po ba kayo kahit buto ng maliit na ipil-ipil? Maliit, pero alam niyo po, pag lumaki na, napakatibay. Ano po, mga minamahal, pinakikinabangan. Sino po sa atin dito
kapag may problema, mga minamahal, nararamdaman mo, lumalakas ka. Kapag may problema, gumaganda ka pa. Hello? Hello po? Hindi daw po dapat tayo, kumbaga, talunin ng problema. Hindi dapat maging mas malaki yung takot natin kaysa sa pananampalataya natin. Amen? Kaya meron po dito, ang dami ng problema, gumanda pa. Pakisabi nga sa iyong katabi, ikaw ba yun? Ano ba? Dahil sa problema, humusay. Dahil sa problema, naging wais. Purihin po ang Panginoon dahil alam mong hindi ka panlibing. Lahat nga po ng hindi panlibing, pumalakpak sa Panginoon. Dahil ang tinatanggap ng panglibing ka na, hindi na aahon. Pero ang buto na itinanim, aahon, mga minamahal. Nais ko pong magtapos dito. Si Jose, si Joseph, alam niyo po, sa magkakapatid, kinaiinggitan siya. Pinagbabalakan ng di maganda. Binigyan po siya ng magandang damit ng kanyang tatay. Kaya lang, alam niyo po, ang ginawa ng magkakapatid, siya lang pinapaboran. Si Jose lang pinapaboran. Itapon natin siya sa balon. Alam niyo po ba, nung itapon sa balon, ang plano sa kanya, ilibing na. May nagtapon na ba sa'yo sa balon? May nainggit ba sa'yo? You know what? Kung talented ka, may inggit sa'yo. Mga minamahal, tinapon po si Jose. Alam niyo po, ang sitwasyon ni Jose, hirap na hirap siyang umahon. Umiiyak na marahil siya, hindi ko naman to deserve. Wala akong ginawa sa mga kapatid ko para mangyari ito sa akin. You know what? Additional po, kailangan niya na mag-CR, but he's still there sa balon, tinakpan. Inilibing. Pero alam niyo po si Jose, buti na lang hindi pang libing. Hindi siya panglibing dahil po after so many years, inapi, itininda po kalinya ng pagong, kalinya po ng unggoy, binenta rin po si Jose. Naging alipin, pinagbintangan pong re-rapin yung asawa ng hari, na bilanggo uli, tumulong sa bilangguan, may panaginip sila, piniliwanag ni Jose. Ang sabi niya, pag bakalaya na kayo, alalahanin niyo ako, hindi siya inalala. Kinalimutan yung magandang bagay na ginawa niya. Naranasan mo na ba yon? Ang nakita lang sa'yo yung hindi maganda. Nakalimutan na yung ginawa mo maganda. Pero alam niyo po, ang naghango kay Jose, yung kanyang pananatiling nananampalataya sa Diyos. Alam niyo po, pinagdamutan din siya ng pagkakataong makasamba sa templo. Bilanggo po siya. Pero itong maganda, may panahon siya ng pagdidilig ng pananampalataya, may panahon siya ng pananalangin, may panahon siya ng pagsamba, may panahon siya ng pakikipag-ugnay sa Diyos. At pagkatapos po, tinawag siya, mga minamahal, na governor ng Egypt. Pagkatapos, palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya mga minamahal, wag kang pumayag na tawaging hindi ka binihi. Dahil sa puso mo, buhay mo, nandyan ang lahat ng potensyal na mabago ang mundong ito. Mabago ang kalagayan ng pamilya. Mabago ang kalagayan ng church. Mabago ang kalagayan ng barangay na ito, ng syudad na ito. Amen po ba? Lahat nga po ng binihi, magsabi ng amen. Amen. At tayo pong lahat ay magtaas ng kamay sa Panginoon. At sabihin po natin, Panginoon, salamat po. Ako'y binhi. May potensyal. May buhay. Sige po, sama-sama nating sabihin, Panginoon, salamat po sa buhay na ito. Alam ko, may gagawin ka pa. May mga susolusyonan ka pa. At nagpapasalamat ako sa panahong madilim. Nagpapasalamat ako sa panahong mga mahihirap. Sapagkat alam ko, may pinagagawa ka sa akin upang tumibay ako, upang umahon ako na mas malakas,
mas mahusay, mas maganda dahil binhi ako. Panginoon, patuloy mo akong bigyan ng karunungan at ng kakayahan na sa kabila man ng paghihintay, makasamba pa rin ako. Magkaroon ako ng oportunidad na magpatawad. Magkaroon ako ng oportunidad na pag-igihin ang aking buhay. Magkaroon ako ng oportunidad na maghintay sa inyong kayang gawin. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng inyong salita sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas, lahat ng binhi at may inaasahang ani ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.